evening. Tonight, katapusan ni nga mensahe kabahin na sa prosperity sa Book of Deuteronomy. Sa sunod, muadto na ta sa Joshua. So, prosperity regarding sa Book of Deuteronomy, and we are going to learn, mga kaigsunan, ang ato gyud na makuha aning Book of Deuteronomy is the obedience of God's commandment. Na kung walay obedience, walay blessing. Unya, hinoon, hantod ni sa New Testament, wala laing gipangayo ang Ginoo gyud. Obedience ra gyud gyapon. So morning mayo ni siya nga samtang naa pa diri sa Old Testament nga makatuna nato igsoon the way God provided His provision sa iya mga katawhan, particularly sa Israelites. Kana ang iyang gipangayo mga kaigsunan is the same thing nga iyang gipangayo karon nato. So I hope nga dili nato ni kana bitawng walang bahala lang ba? No? Ato lang taken for granted nga igo na ning makahibaw ta. Igo na ni nga ma-inform ta. O niya feeling nato kabaw na ta. So kung feeling nato kahibaw na ta, dapat gibuhat na nato. Because it doesn't end sa learning. It should proceed to doing it. No? Obedience, mga kaigsunan. Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the blessing that you have given to us. I know, dear God, that there is nothing that we could achieve in this world that you did not allow. So, it doesn't matter nga unsa nga haggo ang among gibutang sa amo nga success nga nakabot aning kalibutan na walay mahitabo gyud, Lord, kung dili nimo gialaw. So, salamat kaayo nga naintrasan mi nimo og mga material things, mga earthly achievements, but please help us, dear God, nga dili namo ibutang ang among kaugalingon sa sentro nga para i-claim namo ang glory, because everything came from you and everything is yours, including our whole life. So tonight, Lord, please teach us again regarding sa Book of Deuteronomy, that we could learn, O God, unsao namo nga ma-enjoy namo ang imuhang nga mga panalangin sa amo kinabuhi karon isip imong mga servants. And please use me once again, empower me, O God, sa pagwali sa imong pulong tonight. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Path to Prosperity, Embracing God's Commandments. If you want to be in the right path, you need to embrace something. Pasabot na pag-embrace mga igsoon, ayaw jud og buhii. Pasabot anang imong gi-embrace, dapat na ay paghigugma. Are you listening? Pag ikaw gani, magkugos ka sa imong anak, bisag unsa nakakapoy, nindot ka ayo ihagoy. Di ba no? Bisag wala kay tulog, murag ma-energize ka ba? Naagay something ba? Naay power bitaw? Sa gugma nga imuhang kanang naa sa imo kasing-kasing, ngadto sa usa ka tawo, wala joy kapoy mga igsoon. Nakainomdom pa ba mo kamo mga minyo? Sa dihang naninguha ka nga maangko nimo ang imong naasawa karon? Naa ba kay kapoy-kapoy? Di sa akong mamisita ron kapoy. Bisan kapoy kaayo mga kaigsuonan. Mamisita jud. Ngano kaha? No? Naagay something nga anang gugma mga igsoon that will empower the person who possess it. Mao na kung ato gyud ni nga tan-aw ng atong kaugalingon, the reason there is no obedience in our heart, the reason nga na-inform ta but there is no action, tingali nabuhina na imong gugmas Ginoo. Tan-awa ra gud na sa John 3:16, klaro kaayo, before the action there is love. Declaration. For God so loved the world, and here's the action, that He gave His only begotten Son. Bisan ang Ginoo mga igsoon, diha nanukad sa gugma. Sa kalisod higugmaon sa mga tao, gibuhat na sa Ginoo. Ang question,
Ingon ana ba kalisod higugmaon ang Ginoo? In return sa iyang gugma nato. So mo na ato lion karong kagabhion mga igsoon, apilo na tog liili ni atong gugmas Ginoo. Ngano man, ngano lisod man kay nato isunod Ginoo, unya ganahan kay ta i-bless, but the requirements of God is before you can receive anything from the Lord, nga gitawag og panalangin igsoon, there should be obedience being done. So naa na ba'y nahitabo nga obedience sa imong kinabuhi or nangalagad lang ka sa Ginoo sumala sa imong gusto? Gikapoy ka sumala sa imong pamaagi. Wala ka ni sunod. So it doesn't count. Di na siya ma-counted into obedience bisan pag naghago ka, nag-invest ka, naggasto ka, pero it is not in accordance to His will, it is not counted. Mo nagingon gakapoy-kapoy ka lang sa pagpangalagad, servant kita. Dapat gisunod nato ang sistema sa ato ang amo. Di ba no? Klaro makayo na. Siya atong boss, kita servant, kisay masunod. God. Kaysa man atong boss. So, mo ni ato ang hisgutan mga igsoon. Please open your Bible to the book of Deuteronomy chapter 30. Basahon nato ang 15 to 16. Atong barugan mga igsoon, agig respeto sa pulong sa Ginoo. Atong dunganon sa pagbasa. Ready, go. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil, in that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in His ways, and to keep His commandments, and His statutes, and His judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. Wonderful. This passage, mga igsoon, is a great reminder that God's laws are not distant or unattainable, but are near to us in our hearts and mouths, ready to guide us to a fulfilling and prosperous life. Mauni ato ang lion karon mga igsoon, naisgutan diha ang gugma, naisgutan diha ang pakiglakaw, naisgutan diha mga igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo nga kanang nagsugod gyud diha sa gugma mga igsoon. So atong lilion na karong gabi. May God bless His word tonight. You may take your seat please. So nindot kaayo nga challenge, nindot kaayo nga reminder nga gihatag sa Ginoo mga kaigsoon on where to start. Nindot kay nga reminder nga kat-unon nato tonight how to sustain so that we could enjoy the blessing of God which He promised to us to enjoy. Nganong to enjoy man kay sa dihang imo siyang gigamit sa pagpangalagad kaning panalangin nga gihatag sa Ginoo, the more nga ang panalangin mo daghan og mulig-on. Nakasabot na? Pag gitagaan ka sa Ginoo og opportunity to handle any material things in this world, if you are going to use it for the glory of God, serving Him, nangalagad ka, malipayon nga nangalagad, gigamit nimo kung unsa may gialaw sa Ginoo nga maangko nimo aning kalibutan na. Wala nimo gi-enjoy hinuon sa kalibutan, naliman ka, gipanalangin ka sa Ginoo og monetary blessing. Unya pagkahuman, instead nga imong gamiton para sa himayas Ginoo, naglingaw-lingaw ino kas kalibutan, gikalimtan nimo imong responsibility. Balikan pa ba kas Ginoo og panalangin? Wala na, mauga na sunod. Nakalimot kag uli sa imong tithes, nakalimot ka og uli sa imong first fruit. So ang naitabuan na, ingon ang Ginoo, di ka kasaligan. So gitagaan na sa ka sa Ginoo og chance to learn. Kung dili gyapon ka learn, di ka na ipa-kuan sa Ginoo, pahubason na niya, pareha sa Brook of Cherith, mga igsoon, nahubas. So, tagaan na sa kaglain. Di ba? Do si Elijah, dili man pareha nga problema igsoon ganun nahubas, because God wanted to bless a widow woman. No, kay naay widow woman nga angay i-bless sa Ginoo. So, pag nagsunod lang gyud tas kabubuton sa Ginoo mga igsoon, dili gyud mahutdan ang Ginoo og pamaagi in order for you to be blessed. Sama sa nitabo kang Elijah. Dili nato saligan kung unsay naa diha.
ang atong saligan kinsay naghatag ana. Kay mo man ni nakasipyat nato mga igsoon, usahay, inig-abot sa panalangin tuwa na atong atensyon dito. So kay ang Ginoo jealous God man siya, kung imo pasalig tuwa na sa iyang gi-provide nimo, ayan ang kuhaon sana niya. Ngano man nakalimot ta kinsay naghatag. Amen? So, para dili ni nato ma-experience nga pahubsan sa Ginoo ang panalangin mga igsoon, tulo ka butang. Atong kat-unon tonight, number 1, clear commandments. Hinumdumi nga ang command sa Ginoo, dili siya blurry. Dili siya kanabitang way klaro ba? Ang Ginoo kanang sugo siya nya way klaro. Di klaro kay commandments. God's words are present in their mouths and hearts, ensuring continual guidance and a steady path to blessings. Mo ni reason nganong naampulong sa Ginoo. Sa panahon nila mga igsoon sa mga Israelites, ang Ginoo nagsubay o nagpasubay nila sa iyang audible voice. Mga mando sa Ginoo pinaagi sa propeta, mando sa Ginoo pinaagi kang Moses. So makigistorya ang Ginoo kang Moses directly. All right? Guiding God's people through his audible voice. No? Ang kanang tingog gyud ang gigamit sa Ginoo. Karon naa na may Biblia. This is how God guides his people through his word. Mao bitaw nga gihimuan kita sa Ginoo simbahan para diha iwali ang iyang kabubuton ug ang mga katawhan sa Ginoo dapat maghinumdum gyud. I need to hear the instruction of my Father. I need to hear the instruction of my God so that I could serve him according to his will. Kung naa pa lang gyud sa kasing-kasing sa mga Kristohanon ang pagpangalagad mga kaigsunan, dili gyud nato tugutan nga ang atong kaugalingon mawad-an og instruction. Simba gyud ta oy. Maminaw gyud ta sa pulong sa Ginoo. Are you following? Unsa dihang ato na nakuha ang instruction mga kaigsunan, bahalag lisod, buhaton gyud na nato oy. Kay mao gyud na instruction sa atong boss. Mo na instruction sa ato ang king. So dapat ato giipakita nga I will do that, Lord. I am so willing to do it. So in Deuteronomy chapter 30 verses 11 to 14 mga igsoon, 11 to 14. Ingon rin sa Bible, for these commandments which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off. Wala na gitago. Amen. Sa unang panahon, tingog sa Ginoo iyang gipadungog sa iyang tao nga gipili. Tingog ang ipadungog ngadto sa mga propeta nga suguon sa Ginoo, tingog ang ipadungog sa Ginoo ngadto kang Moses, ngadto sa uban pa nga gigamit sa Ginoo mga kaigsunan in order to declare his word. Pero karon ang gigamit sa Ginoo ang Biblia mga igsoon nga gipawali sa iyang tao nga gipili nga sa iyang simbahan nga gitukod mga igsoon, gibutangan sa Ginoo pastor in order nga ang kabubuton sa Ginoo mawali. Amen? So, sa may gubat karon panahon na, pariharasan sa gubat sa una. Libugon ang mga tao, na ay propeta ang Ginoo, maghimo sa iyang propeta ang yawa, unya magpataka og prophesy, magpataka og tudlo, mga igsoon, diverting people from believing in God to a false God, na ay mga false teaching, hantod karon na agihapon. Tanawa, kung ang usa ka kanang simbahan, makita ba nato mga igsoon nga 100% kung unsay giwali diri tuhuan. No? Kada simbahan. Makita ba nato nga 100% mga member ang ilang tumong sa pagsimba is to inquire ang pagwali sa pulong sa Ginoo is final? Or manimba sila unya pilian ra nila unsay ilang gusto. Unya kay kasagaran di man gusto so against na ang mga membro. And that is why God cannot use God's people. God cannot bless his people. Ngano man kay nakita si Ginoo una nganong naay disobedience because you did not believe what he says. Kay ni contradict sa imuhang gusto. Nag-contradict sa imong kabubuton, sa imong kaugalingong gusto mga kaigsuonan. So, nakita nato igsoon nga sa una pang panahon, nag-ingon ang Bible, it is not hidden. The Word of God is not hidden.
Amen? Sa diyang wa pa ta naluwas, natago ni siya. Kay gitawag ni mga igsoon para sa mga unbeliever, mystery. Di ba? Mo na problema, di yun, bisag nagtanaw ka, na miss mga kaigsonan ang kabubuton sa Ginoo. Nga naman, wala may balang espiritu nga mo pasabot nimo. Mo na nga ang mga knowledge nga nakuha nila kintahay sa pulong sa Dios, ilang ipakigsangka, i-contest nila through debate. Kinsay mas maing laki sa Biblia. Mga igsoon, ang Biblia, dili paralalis, kundi ang Biblia ma-convert into life. Kay kinabuhi man ni, word of life ang tawag ani sa 1 John. Are you listening? So kung dili ni nato ma-convert into life, we are not obedient children. Kay katulang ang mga obedient nga mga anak sa Ginoo, sa dihang nakadungog sila sa instruction, ila dayong gisunod, maunang nausab ilang kinabuhi because 100% sure, more than that, mga igsoon, the Word of God can change a person. So mo na wala ni natago mga kaigsunan, dili sad layo. Layo ba sa inyo ha ang pulong sa Ginoo? Dili gyud. Pero dool lagi pero murag perting layo ah. Di ba? Layo kayo, ngano man. Di gyud nato madunggan oy, di nato masunod. Right? In verse number 12, the Bible says, "It is not in heaven that thou shouldest say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it and do it." Lalimad kag ang pulong sa Ginoo tapas langit mga igsoon, unya pagkauman kisa may mo adto brad Jimar kay adto dito brad niya. Balik brad na pwede pa tayo na. Wala na gitagaan na ta sa Ginoo Biblia mga igsoon. In verse number 13, "Neither is it beyond the sea that thou shouldest say, who shall go over the sea for us and bring it unto us that we may hear it and do it." Wala na. Karon labi na karon mga igsoon nga ang atong lawas, ang atong kinabuhi gihimo ng templo sa Ginoo. We don't need to go to a certain place nga para yearly mo adto ta dito to inquire. Wala na gihimo na sa Ginoo ning atong kinabuhi nga temple. Ana natakaduol. Mga igsoon, o gitagaan nata sa iyang pulong anytime. Mga igsoon, we can open the Bible and communicate through the Holy Spirit's power, mga igsoon, and to learn and understand the Word of God through the Holy Spirit's teaching. Magdepende na sa imong availability. Alright? So ang imong growth, mga kaigsonan, nag-agad na sa imong pagka-available diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So the more nga naa kay mabasa, the more commandment mahatag sa Ginoo nimo, it gives you more opportunities to be blessed by God. Kaysa pagtuman nimo sa commandment sa Ginoo, diha man mo dagaya ang mga panalangin, mga kaigsonan. In verse number 14, "But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it." Ang reason nga nung gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing, so that every time, mga kaigsonan, nga gikinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo, diha panahon na buhata. Naana naguban-uban nimo. According to Romans chapter 10 verse number 8, the same thing mga igsoon diri sa New Testament. Romans 10:8, klaro kayo ang giingon sa Ginoo diri. Ingon sa Bible mga kaigsonan, "But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach." Kaning mga pulong, mga igsoon nga giwali sa mga pastor diha ninyo. Naa diha ang mensahe sa Dios nga imong ikip sa imong kasing-kasing, mo na dili gyud nimo yamiran ang mga mensahe, mga igsoon. Are you listening? Magganahan ka og sa dili, wa jud kay right mo judge sa mga messages nga ihatag sa Ginoo nimo pinaagi sa man of God nga gipili sa Ginoo to teach you. Kay sa moment nga mahitabo na mga kaigsunan nga naay mga mensahe nga mura ka og muyamid, mura ka og kanang mulikay, mga igsoon, adako kay questionable ang imong kinabuhi. Ngano man, you are not in line, you are not in tune sa gipili sa Ginoo. How can you receive God's word? Usa mo pagdawat, mga igsoon? Bisan pag unsaon nimo, mga igsoon, pagpakita nga okay man ko sa akong pastor, pero sa tinuod ang Ginoo mo'y nagtan-aw, mga igsoon? No, dili. Kaya kung tinuod pa ka nga okay, you are
you belong to the kanabitong workforce. You are doing what your pastor wanted you to do. Whatever it is. Basta para sa Ginoo, mga kaigsunan. Alright? So, ang problema sa mga member karon, kinahanglan pa nimo i-explain, kinahanglan pa nimo inganyuhon, kinahanglan pa nimo kanapatuhuon gyud, kinahanglan pa nimo pakit-on og example. Walay pagtuo. Kay inyong ang gihuwat sa mga members, pakita sa pastor. Asa mapagtuo diha? Unya, nothing will work without faith. Because it is faith nga maoy mo pahimo sa tanan nga real. Kay mo man ay substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Amen? So, kung tanaw nimo, that is irrelevant to the ministry. Pero mga kaigsunan, wa man ka kahibaw ngano nga ato nagibuhat diri sa atong simbahan. Di ba? So, kay ang imong tanaw irrelevant, dili nimo buhaton. Tanawa ko sa netabo. Pag-abot sa unahan, puros walay hinagiban ang mga sundalo sa Ginoo. Saon man nato karon sa pagpangalagad as one, nga wa magkalisunod. Nagpabilin man ka mga kaigsunan nga dili prosperous diha sa Dios. Well, God has so many ways to bless His people. Amen? Daghan siyang pamaagi unsaon niya pagpalusot ang panalangin. Kinsay yay ingnon? Ang man of God nga iyang gihatag sa matag simbahan. Di man nato pwede parehason tanan. Naihatag ang Ginoo nato, naihatag ang Ginoo sa uban mga churches, mao na nga wa gyud tay right mag-igsoon nga manaway unsay gibuhat sa mga laing simbahan nga nadawat nila ang panalangin sa Ginoo, di kita angay manaway nila kay iyan na sa man of God nga discretion. Iyan na sa man of God nga problema mga igsoon, how to guide God's people in that particular church. O diri sa tuwa na sa tay ato diri. Amen? So pag nakita ninyo that I am driving you away from the ministry, that's the time nga magwilga ka diha. Kung nakita ninyo nga dili na mo nako gigiya ngadto sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan to do God's will, hala pagwilga mo diha. That's the time nga moingon ka, pastor, time out. Let's have a meeting. Di ba? Pero sa dihang nakita nimo mga kaigsunan nga ang imong pastor wa gyud nilugak diha sa atong focus ngadto sa pagpangabig og kalag, pagpamunga kay mao man gyud ay number 1 nga gisugo sa Ginoo nato mga igsoon. Pag naa diha ang focus, buhatag yun ninyo. Because if you will not do it, we cannot achieve what needs to be achieved in this church. Di na tumangkon gyud. Amen? So klaro kayo ha? Giwali. Ingon si Apostol Paul, naa sa among giwali nga mga pulong nga dapat imong ikip mga kaigsunan sa imong kasing-kasing. Mauna nga pulong nga gipadungog sa Ginoo nimo kabahin sa iyang kabubuton og dapat mauna imong kuptan ang mga command sa Ginoo, mauna imuhang hinumduman pirmi kay perti klaruha ana mga igsoon. Nanana sa imong baba, nanana sa imong kasing-kasing, ang imo na lang isugid. Isulti. Amen? Kaya kung di ka musulti, pasabot, way unod. Ano, hindi makakasulti. Way sod. So, kani mga Kristohanon nga, ibutan na to nga, they want to be seen as full of kanang wisdom, o niya, full of the Holy Ghost, magsige na sila og tabi, pero dili na kabubutong sa Ginoo. Lagi, it will create problem. Kaya mo man may tabo, pag ang usa ka tao empty, lain og sod ang iyang kasing-kasing, maka-create gyud na siya og friction. Kaya na magimugawas. So kung dili pulong sa Ginoo ang naa sa unod sa imong kasing-kasing, it is the word of the enemy. Right? So, maybe it sounds like kanang biblical kintahay pero wala gyud siya blessing ba gikan sa Ginoo para ang usa ka tawo malig-on siya. Kaya mo binay gusto sa Ginoo nga mag-edify, no? Mag-lig-unay ta ba? Kinahanglan ang atong words maka-edify, dili maka-discourage. Correct? So dapat mao na atong bantayan. Kung panalitan dili na ta encouragement sa atong igsuon, uy, dapat naatay
closed door with the Lord. Lord, badlong ako, kay murag wa na ko nahimong blessing sa uban. Fill me with your words again. Amen? And start obeying. Number 2, choosing commitments. Importante kayo nga pilion gyud nato mga igsoon ang sakto nga commitment. The importance of choosing commitments to secure prosperity. You want to secure prosperity? Bantay mo sa inyong commitment. Asa man nimo gibutang imong commitment. Ha? Pasabot anang gi-commit na nimo diha, di gyud na malangkat, di gyud na siya mausab, dili siya mahunong, dili siya kanabitong mailisan tungod kay imo na nang na-commit. Nakasabot ha? Parehara na sa kaminyoon mga igsoon. You are committing your life to each other. Whom the Lord kanang join together? O sige kung sa Bible, let no man put asunder. Dili gusto sa Ginoo nga putlon. Mura na'y kontrata mga kaigsuonan nga bahalang magkontra mo, di gyud maputol. Amen? Bisag asa na kamaadto aning kalibutan na mga igsoon, ang kana nga commitment nimo sa kaminyoon naa gihapon na siya. Mo na pwede magukod ang usag-usa kung naay mga magic nga gamit na buhaton sa ilang kaminyoon. Kaya nga naman, it's a lifetime commitment. Kung ang kaminyoon, lifetime commitment, kinig atong commitment sa Ginoo, unsa? Ha? Kining atong commitment sa Ginoo ba? Sige lang tagsaad sa Ginoo, unsa man na siya para nimo? Ganong imo man ang kalimtan, ganong imo man ang kanang ilisan. Kanila na, lain na to. Ang itong commitment sa una, hawa na to, lain na sad ni Lord. Sila lain na sad ni, wapag ito ni mo nabuhat, na napukay lain commitment. Choose your commitment properly. Deuteronomy 30:15-18. Ingon this Bible, see, I have set before thee this day life and good, and death and evil. Kita gipapili sa Ginoo. Mo na gitagaan ta niya mga kaigsunan og free will. Unsa may gusto nimo? Well, prangka pagkaistorya, wag gyud mo pili og evil. Wag gyud mo pili og death. Ang ato gyud pilion mga kaigsunan is good and life. Amen? Di ko anak bati, gusto ko nindot mga kaigsunan. Well, kung ganahan kag nindot, dapat mo-obey ka. So, giset na sa Ginoo, ikaw ray gipapili. Mo na kung unsay outcome sa imong kinabuhi, mao na say resulta sa imong gipili. Amen? So, kung panalitan, nakita nimo, murag wa lami ni kinabuhi, check up pa to imong commitment. Check up pa imong commitment. Sakto ba ang imong gipili? In verse number 16, in that I command thee this day, tanawa, to love the Lord thy God, to walk in His ways, and to keep His commandments, and His statutes, and His judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. Naara ang panalangin diha sa Ginoo. But if you are not committing your life to God because you are committed to somebody else, ayaw pangitaan ni mga igsoon nga panalangin gikan sa Ginoo. Pero kung naa nimo sa Ginoo gibutang ang imong commitment, you begin with that word love. I love you, Lord. Pag moingon na gani ka sa Ginoo, I love you, Lord, you should walk with Him. You should walk His word. Dili lang ka hearers only, but also doers of His word. Amen? And never mix it with worldliness. Pasabot, nagbuhat kintahay ka sa pulong sa Ginoo, pero imusad gi pakapinan og mga pagkahinawayon, pagkakumpit-kumpit ngadto sa uban. Di ba? O kita karon gi-push man ta discipleship. Base ba ikaw bisika pagutana pila na disciple nimo, pila na imo tulo, you don't need to ask. Di yung kaangayan mangutana. Ngano man focus lang ka diha sa imuhang gitudluan.
Wala kay labot atong uban, magdinasigay ta mga igsoon, pinaagi sa pagpakita sa atong gibuhat, dili sa pagpanabi. Dili sa pag-indigay. Kay wala gyud mga igsoon sa Ginoo nga vocabulary ang kompetisyon. Amen? Bisan gani sa gidakon sa mga simbahan mga igsoon, madako og population, gamay og population in the sight of God are the same. If the people of God are doing the same thing, bisag unsa pa nakadako, pareha ra na mga igsoon sa mata sa Ginoo. Nga naman, we are not serving God for the church, we are serving God for the kingdom. Usaray padulngan. Igabot dito sa langit, dili ka pangutanon o sa may mong simbahan, pila inyong attendance. Di ba? Dili man ingon ana. Usara. Hipuso nas Ginoo tanan mga igsoon. Dili universal. Pero igabot dito sa langit, usara ta. Usara, bisag asa pa kang simbahan na, mag-ipon na ta dito mga igsoon. And we are going to receive according to our service to the Lord sa judgment seat mga igsoon, dili per church, but per person. Per person. Wala gi makita nimo sa Bible nga naay judgment dito per church. Nakasabot ta? Pero diri sa kalibutan, mga lagad ta per church. Kay gisugo ta sa Ginoo, isip usa ka unit, magtinabangay ta mga kaigsunan para kitang tanan maka-award ta dito sa langit, magtinabangay ta. Ang reason nga nung mawad ang tag-award, kay wa ta nagkayusa. Hangtod, mga igsoon, ingon sa Bible, nga ang atong pagtuo ma-united, diha pa ta kakita sugod og kadaugan. Pero kung atong faith gitugutan nato ang yawa nga iya nagchapchapon mga kaigsunan, unya magtan-aw ta sa atong isig kaigsuon, murag di ta kasalig ani niya, guba na ato ang atong force anaoy. Mabito na nga, never attempt to hurt your brothers and sisters in the church, because that is the way that you have given the devil a chance to take control of you. Ang imong commitment sa Ginoo malimtan nimo. Unya sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, makahimo na kaglaing commitment dito sa yawa na hinuon padung. So how can you serve God out of love kung dili ka gani kahigugma sa iyang giluwas? Di ba? How can you walk with Him if you cannot walk with your brother? Oh, dire. Are you walking with the Lord? Hindi mo manubag. Are you walking with the Lord? Can you walk with your pastor? Can you walk with him? Can you follow his faith? Dako kay nag-question mga kaigsunan. Kay lisod makaayo mo pasundon. Mo ginay tarong og sakto nga pagkaistorya, mo nang hinay kayo atong achievement aning simbahan na tungod kay di mo kasunod sa guidance sa man of God. Mangita pa mong proof. Dapat ang pagtuo mga igsoon, wa pa kay nakita. Nadunggan lang nimo, og nituo ka. Kay mo ni pagtuo sa akong pastor, ako nang sundon. Because that is how God commanded His people. Di ba? Consider the end of his conversation. Follow his faith. Klaro kay nag-ingon si Ginoo. Asa naman mo dapit. Ha? You're competing with each other. You're even competing yourself to me. Ayaw mo gingon na anak, kay wa mo nagsunod. The reason why we have resources not to compete, pilay mo kita, pilay kita, di kuan, ingon ana. Dili na, di man kita atong gisgutan diri the people that we could engage with. So that we could plant the seed, which is the gospel of the Lord. Pero kung mag-compete ta mga igsoon og pilay income, dili di ay ni kalag atong tinguha di ay kwarta di ay ni. May pamanghunong ta. Are you listening? Dili profit mga igsoon, because that is filthy lucre. Hugaw na, pagkwarta na atong gitumbok. Pero kung atong reason nga manghabig tagkalag, there is no reason that you will not do it. Nga naman, because diha ka gimanduan sa Ginoo. Forget about profit. You see those people that you engage with, they have souls to win. Na sila kalag na dapat ma-share nimo sa Ebanghelyo. And how can you share the gospel to them kung naay distansya? Mo na naay daro. Mo na naay gaining the person through good relationship.
Only reason, kung what I means mga igsoon to use in order nga makakonekta nila, how can we show to them kindness? How can we show to them that we help? Di ba? So, may tabuan na. Kada kita na to, magdata nilang pagkaon, magdata nila to engage. Unya kung mahutdan na ka. Unya nakikita ka niya wakayda. Where's the connection? But if we can teach them how to live their life, mga kaigsunan, if we could teach them how to fish, you don't need to bring all the time. Nasaan na ito, mga kaigsunan? Because, kanang tabang nga hatag-hatag, dili na siya sustainable. Pero kaning tabang nga, imo siya gitabangan to learn. Gitabangan imo siya how to fish. Mo na sustainable. Habang buhay ka mga kaigsunan, pag nausab kinabuhi ana, habang buhay ka niyang pasalamatan o habang buhay ka niyang tuhuan. So sa pasabot ana, nadaro nimo. Nadaro nimo. Diha na nimo ma-apply mga igsoon kanang wayside, stony ground, thorny ground o kanang good ground. Ingon na Ginoo, ayaw tanom aning tulo, ari tanom sa good ground. O karon nakahimo na ka good ground. Then it's time for you to plant the seed of the gospel. Are you listening? Dili kay imuhang balihon mga kaigsunan nga kanang imong sige hatag, yakuman na may mas dagko mo hatag. Kay po mo na iduwa si Hawa. Diha magay na fall si Eve tungod sa hatag. Di pa naminaw mo ison? Unya mo atong saligan sa atong kinabuhi. Now the reason why nga naatay ihatag at first so that we could get their attention. But that is not the point. The point is we could help them how to live a life. Unya sa diha makita nila lahi gyud mo kay di mo maghatag-hatag lang ba kanang tudluan gyud mi ninyo sa manginabuhi mi. Kaya mao na ako nakatunan sa Bible. Sigutan niya na nato. Nakasabot mo ison? Mo na gingon ba nga, kung gitudluan ta si Ginoo mahimong wise, ang kanang mga tao, gitudluan na si Ginoo, so mga mahimo na silang maro. Adi si Ginoo, gitudluan na sila si Hawa, unsaon nga mahimo silang maro. Pag nakay hatag, hatagan sa kag-atensyon. Pag wala kay hatag, ari ko lain. They always choose the highest bidder. Amen? Pero kung atong engagement nila mga kaigsunan, lahi. We are pointing them, from day one, we are pointing them to the Lord. Because you are showing a testimony nga dili ka for money only. Dili ka for kanang personal gain. Ang imong tinguha nga siya, mausap iyang kinabuhi. May bawaan biyan na nila. Naminaw ta? May bawaan na nila. Bunga na sa imong commitment. Because you walk with the Lord, you love the Lord, you walk with Him, ang natabo mga kaigsunan, mao na ni diri ang 16, nahitabo na nila. Keep nimo ang commandment sa Ginoo, ang iyang statutes, ang iyang judgment, so sige buhat sa Ginoo. Nabuhi ka, napili nimo ang life, nagmultiply ka, gi-bless ka. Bisag asa ka mo adto. Nakasabot ta? Ano lisod-lisuron man nato atong kinabuhi. Pinaagi sa dili pagsunod kay paunha nas pastor, tanaw na to. Nga kung dili di ta sunod. It should be us. It should be us. Why can't we do it together? Di ba? Simultaneously. Dili kami yun mo nga, wato na to. Muna na itabo sa previous nato nga mga resources nga gibuhat. Naghuwat mo, kuman pag makita na ang pastor, may man na siya, kay may man na siya manulti. Puros lang ka negative. Nga naman, kwarta imong gipangita. Dili kwarta igsoon. Change your mentality now. We are looking for souls. So kung sa imong gipangita sa panginabuhi nimo, makakita kag daghang kalag, then where is it?
Asa naman na? So pag naatay resources, buhatag og giunsa ka pagbando, buhatag unsay gi-instruct sa imuha. Unya pangita sa unahan mga kaigsunan ang resulta. Tanawa ang resulta unya kung sunod mo. Start with love. Kaya ang blessing, mga igsoon, mo na imong direksyon, panalangin. Verse number 17. The Bible says, "But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods and serve them," which is money, lahi ang imo nakita, lahi nga pag-gigaydan ka, ang imo nakita, dili kalag, ang imo nakita, kwarta, kay parihara sinugdanan, letter K. Oh. Lain man imuhang, kwarta man imuhang, kanang tinguha sa imuhang pagbuhat sa atong resources, gigaydan mo mga igsoon. So, sa naitabo, na diverted ka. Instead nga, ang Ginoo mo imong gisunod, ang imong gisunod is the idol of your heart. Kay mo nga, ang kwarta, idol po na. Ang imo kasing-kasing mo'y una ni turn away. Kay mo nga, no? Because you miss the love of the Lord. Wa man ka nagsugod sa gugmagod. Kay kung gugma pala ka nagsugod, love ni mo ang Ginoo mga igsoon, you are willing to do anything for the Lord. Amen? God Himself gave up His own Son. Jesus Christ Himself gave up His own life. Because He loved. Can't we give up our life to obey God's command sa atong kinabuhi? To show to the Lord that we love Him? No. Di ka ma-turn away. Pero ang problema lagi kay wala man imo diha gisugdan sa gugma, di na turn away ka. Ang imong nakita mga kaigsunan are the material things, not the spiritual things. The material reason, the earthly reason, not the heavenly reason. Not the spiritual reason. Lain mo nakita. The reason why you do it, because of material things. Dili spiritual. Unya, Ginoo may nag-provide ana. So, dili niya i-pursue sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. So, naitabo, empty. Wala kay magamit. O di po ka magamit. In verse number 18, "I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it." Wa na. Napakdag na sila. Napakdag na sila. Mo nag-remindan sila sa Ginoo, and we know na wa gyud sila kasud dito sa promised land. Are you listening? Now, karon sa tuwa, ang lesson ani mga igsoon, di gyud ka pakiton sa Ginoo kadaugan sa imong kinabuhi because you miss nga sa Ginoo nimo nabutang ang imong commitment. Sayop ang imong commitment. Ang imong commitment tuan nimo nabutang sa business. Ang imong commitment tuan nimo nabutang sa tao. Ang imong commitment tuan nimo nabutang sa pastor. Ang imong commitment tuan ang butang nimo sa imong igsoon des pagtuo or didto sa kalibutan mga igsoon kinsa na tawhanay imong gisaligan. Wala sa Ginoo. Kay kung naa pa lang sa Ginoo mga kaigsuonan, ang imong gipili sa pagbutang sa imong commitment, bisan pa mga igsoon nga why nahitabo. Nawara ha? Gi-provide nato sa Ginoo. Libilib ta, whatever resources gihatag sa Ginoo nato, huwato nato kung palitan niya na ng pakgagon, makibaw man ta mga igsoon. Pero laliman ka, imong gitry. Wala nahitabo. Ali, para nako. Sa di para nimo mo gi-provide sa Ginoo. Ngano mo decide magkadi para imo? Di ba? Muna yung nakalisod na to. Makita kitag lisod, muna kitag mga Israelites, mga igsoon, kitag giant, di kuyaw kay na diha. Kuyaw na di ta ka purso diha, di ta ka lusot. Ngita lain. O mo na, tuaras wilderness. O sa mga wilderness karong panahon na, job. Kaklaro na gituyok na mo sa wilderness. Asa man mo padung, ana? Tubag. Asa mo padung, anang inyong job? Asa may direksyon, ana? Di ba? Wala sa buluhaton na ara sa imong kanang basic needs. Para gyud na taman, basic need.
Pero unsay nahurot, imong kinabuhi. You have exchanged your life with your basic need, which is God promised. Gi-promise sa Ginoo that I will provide all your needs. Basta imo lang yung sundon ang gisulti sa Ginoo. Where is your commitment tonight? Asa nimo gibutang ang imong commitment? Kay kung wrong ang imong pagbutang sa imong commitment, ang ingon sa Ginoo dire, you will surely perish. Ug di nimo mapataas ang imong kinabuhi. Tanawa. Nindot kaayo nga mga panalangin gi-allow sa Ginoo nga atong magamit. Tanawa, dili maprolong imong panahon. Kay ngano man, tan-aw nimo din man. No, kumusta mo sa resources na to? Kumusta? Naprolong ba? Umurag tan-aw ninyo, wa na. Nya asa naman mo ron, ibalik mo sa wilderness. Kay okay naman na imong kinabuhi, pastor. Imong kinabuhi. What about kung diin ka gibutang sa Ginoo? Ang pastor may makaingon nga ikaw available ka. Ang pastor may makaingon, makagisunay ikaw capable na ka to rescue. Di ba? Kay kumiyon ka, makarescue po ko, pastor. Oy, lain lang ni ako style. Ako ni pamaagi. Lain matag version, pastor. Ako ni, ay kubuti. Well, kung version ni mga kaigsunan, unsa makain IV? Di katunong? Padangtangon tong lisod? Ilisan mga kaigsunan og sayon? Kung may reason, nga rin nipili sila ang mga version mga kaigsunan, kaya para sayon sabton. Ayaw pa sayon sa kinabuhi. Makita kag lisod, Ginoo mo'y nag-alaw, Ginoo mo'y naghatag, ato nagkumbatihon. Kay naadiha ang panalangin mga igsoon. Ang katapusan na, if you are just going to obey, blessing. Blessing mga igsoon. Number 3, covenant confirmation. Tanawa panalangin diri, the importance of obedience to secure prosperity. Importante mga kaigsunan, dili lang kay ang pag-choose og commitments, kundi ang imo sad nga pagtuman kay usahay nag-commit ra ta wa man tuman, but also obedience. Mauna siya to secure your prosperity nga gipangandoy nimo. In verse number 19 to 20, the Bible says, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Tanawag usay damay mga igsoon sa atong kinabuhi. Pag sayop ang imong commitment, sayop ang imong obedience, damay ang imong imong generation. Kaysa panalangin pud mga igsoon, idamay pud sa Ginoo ang imong generation. Sa to pa, to secure your children, nga makaangkon sila good life in the future. Make sure nga ang imong commitment na sa Ginoo. Make sure nga imong gi-obey ang mga command sa Ginoo nga imong nadawatan sa dihang ni-commit ka sa imong kinabuhi. Make sure nga dili lang ba kay kani commitment magod is imong gisulti. Lord, I commit my life to you. Okay, so you're on the go. No? Ready na ka. Ni-commit na ka sa imong kinabuhi. Now, you begin with you start your obedience na. Magkakasunod. Di ba? Sa diyang nagpabaptize ta, ni-commit na ta sa Ginoo sa atong kinabuhi. And that is the first step to obedience. So, saan may netabos itong kinabuhi? Nagtakingking na ta. Bahala nang magtakingking. Mo na ang kinabuhi mo, lisod kayo, oy. Kaya nga naman, ang imo rang gibuhat, ang first step, mga kaigsunan. Pag-abot mo sa first step, wala ka ni kuan, nagtakingking ka. Mo na kinabuhi na to, takingking pirmi. Di ba? Natin nadawatan, pero lisod gihapon. When did you start walking? Ni-commit naman lang ka. Gipili nimo ang Ginoo, nagpabaptize ka. Gipili nimo ang Ginoo nga imong kumitan sa imong kinabuhi. Ayaw hunong diha. Go on. Amen? Kay nao ang pakigsaad sa Ginoo sa mga tao nga naglakaw uban niya mga kaigsunan. Iyang gi-confirm. Ingon siya diri,
Choose life, not death. Choose good, not evil. Ang madamay sa imong desisyon. Ano ha? Therefore, choose life, ningon ang Ginoo, that both thou and thy seed may live. Tanawag unsay naka at stake ani mga igsoon sa atong desisyon. Muna kita, kuan kita kanang critical kita sa simbahan. For example, critical kita sa man of God. Damay atong pamilya na. Kita'y nag-set mga igsoon sa future sa ato ang mga anak, sa ato mga apo. Diha sa buluhaton sa Ginoo, diha sa ilang kinabuhi mismo. So gusto na to panalangin ang masunod nila mga igsoon, sugdi. Sugdi. Commit your life to God and serve Him. Obey. Kaya ang obedience mga kaigsunan, mao nay mo secure sa prosperity nga gisaad sa Ginoo nato. Lalimad ka na, apil sila. O tutukin na inyong mga anak. No? Before ka mo disobey. Before ka mahimo critical. Before ka mo makig-away sa authority. Before ka mag-talk bad against the authority of God, mga igsoon nga gihatag sa Ginoo diri simbahan. Before na nimo buhaton, tan-awa imong anak. Sila'y mo sapnay anang imuhang gibuhat. Amen? So, if you cannot love the Lord, imposible din mo love imong anak. Di ba? Imposible din mo love imong anak. Maunay madamay. Maunay madamay sa imong wrong decision. Muna ang tambag sa Ginoo mga igsoon, ang tambag diri, choose life. O kanang life nga imong gipili mga igsoon, nadiha ang imong commitment sa Ginoo, nadiha imong pakiglakaw sa Ginoo, ang imong gugma sa Ginoo, naadiha tanan o niya ikaw o ang imong kaliwatan panalanginan mabuhi gyud. Verse 20. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him. Di ka mo backslide, di ka mo palayo, for He is thy life, and thy length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Pagkanindutas panalangin, mga igsoon. Obedience. Pag na-miss na nimo, ma-miss na nimo tanan. Di ba? Lisod kayo, mga lagad-lagad ka sa Ginoo niya, dili through obedience. Ano ba? Dili out of love. Tanaw sa may tabo, kung di ka ma-recognize, grabe kaya ito ang hago, kaya ito wadjud tag i-mention. Kinis pastor, mamili na naging sa i-mention niya. O basta gitistingan ka sa Ginoo ba? No? Wadjud ka gipahinumduman sa man of God to mention because your heart is wicked. So what will you feel kung ang imong kahago dili ma-mention? O kasi naghago ka para ma-mention ka. Dako kayo ng problema nimo diha sa Ginoo mga igsoon. Whether ma-mention ta or dili ma-mention, it doesn't matter. Kay ang tinuod nga pag-mention unya sa atong gibuhat para sa Ginoo, accepted sa Ginoo mga igsoon, tuwa dito unya sa judgment seat, you will receive reward from what you do and what you did for God. Importante ang atong kasing-kasing nga sakto, committed ta sa Ginoo, ang atong pagpangalagad according to His Word, according to His will, mauna na, bahala na ng mga tao, makita na itong dili. Ang importante ang atong kasing-kasing nga sa Ginoo, direkta mga igsoon. Pero kung ang imo pagpangalagad sa Ginoo para makitaan ka sa mga tao, wag yun na, kaabot sa Ginoo. Kutob na sa mga tao, mga kaigsunan. So, dili san mapaabot sa Ginoo nimo ang iyang gipromise, kanindot aning verse 20. Di ba? So, if you choose life, ningon diri sa verse 20, that thou mayest love the Lord thy God. Diha nimo mahibaw-an nga sakto imo gipili. Amen? Unya sa diha nakita na nimo, love gyud akong Ginoo eh. O gipabuhat gani ani. Wala ni man ka, ako lang himuong illustration kay presko pa man kani na among anak kaning wa mi tuog permi ba. Pero level ka kaganin na. Birahan ako plan sa tanan hantod alas 5:30 tingan nito. So sugod
Alas 12, hala, siguro pamransa kay pamundo ba? Pagkahuman, expected na ko, matuog ko, nihilak man si Luis niya, nagpatabang man si Eunice. Igo na ko nakatagpilaw, gusto ka oras. Wala ako nasad. Pero, mga igsoon, love man. Di ba? So, imo gyapong mabuhat, bangon gyapong ka. Bisag imong mataba, bisag lisod na kayo, ibuka ba kay... Kapoy kayo nagmamlansagod. Unya, pagkauman, waka kapahuway. Ala, kugos na sad. No. Okay ra. Mga igsoon, nga naman, there is strength. There is, kanang ang kusog sa out of love bitaw, kanang di ka kasabot. Grabe ang strength and power, resistance, mga igsoon, kaning naa kay gugma. Walay kapoy-kapoy. Right? So, kung tinuod nga nahigugma kas Ginoo, biklon ra ka mga igsoon o kanang maigo kas mensahe, kanang wa ka kauyon sa imong nadunggan, mawa lagi imong gugma. Di ba? Biklon ra ka og wither. Biklon ra ka og kanang mga tao nagbikil nimo, damay Ginoo. Sagot tayo kalabutan sa Ginoo sa mga pangitabo sa atong kinabuhi, mga igsoon, nganong ang Ginoo magyud pirmi nato pasanginlan. So, let your commitment prevail because you love the Lord. Let your service continue despite of any situation in life because you love the Lord. Keep God's commandment. Bahalag lisod sundon mga kaigsunan. Unya, tanaw nimo ikaw na malang usa nagbuhat, imo man ang commitment, wa man sila labot. So keep the commandments of God despite of any situation. Then the Lord will bless you. Simple na gid unta kayo, pero atong gilisod-lisod mga igsoon. Hinaot pa nga kining atong nadunggan tonight. Ato jud siyang baun-baunon sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kay lahi ang pagpaminaw, lahi sad ang pag-apply. Maybe na blessed ka karon, but the devil, remember, na asiyay connection sa imong kinabuhi. He is connecting with your flesh. So kung wala kay hapin, naminaw ka sa mensahe karon, pero why hapin ang imong kinabuhi kay wa jud kay basa-basag Bible karon ra ka mura kag bugat ra ba kay ning mensahe wa kay devotional oy. Bugat kay mensahe i-absorb mga igsoon. Lisod kaayo i-absorb ang message of God. Kung panalitan dili ka prepared. Mo na reason nganong useless ang pagpaminaw sa preaching every time you come to church, niuli ka nga walay kuan, wa kay na-absorb tungod kay ug sa sponge pa ka puno na kadaan sa imong will. Napa bay tubig ma-absorb anang sponge mga igsoon? Wala na, dapat pug-an nimo sa imong kabubuton. Pagbutang diha sa tubig sa pulong sa Ginoo, na-absorb nimo. Niuli ka kay imong gidala-dala ang pulong na sa Ginoo. Mo na problema. Mo na nga ni anhi ka diri, puno na ka sa imong kuan, ready na, nakaset na imong utok ba? Sagun sa paghatag sa mensahe, oy, igora na nahibawa na dunggan na nimo pero wa jud na nisud sa imong kasing-kasing. Kay di man ready imong heart. Dili ready. Mao na nga kung wa kay personal devotion, I'm sorry. Kani mga preaching nga imong paminawon is nothing. You don't need it. It will not be absorbed sa imong kasing-kasing. So I hope nga di gyud ninyo hunongon kana inyong personal reading, kana inyong pagtuo mga kaigsunan. Kay maunay mo guide nimo direkta dito sa agianan padulong sa prosperity. Maunay mo tudlo og mopalig-on nimo every time makadungog ka sa instruction sa Ginoo, every time nga makadungog ka sa badlong sa Ginoo, ang imo makita, uy, sayop din ni Lord, sorry Lord. Oh, pero kung wa kay hapin mga igsoon pulong sa Ginoo, inikabadlong nimo, mura pug di masayop, grabe. Nya may kay ka mangita og sayop sa uban. Pero ang imong sayop never nimo makitaan.
Amen? Ako, di ko mo to mga igsoon, nga ingon na gyud ang tao. Atong gi-allow. I-allow God this time, nga Ginoo mo yung mga kinabuhi nimo. Lahin na imong perspective sa kinabuhi. Amen? So that is path to prosperity. Ang atong angay nga embrace ang commandments sa Ginoo. Pasalamat ta sa prosperity nga lesson mga igsoon. Next Wednesday, we will proceed to the book of Joshua. Joshua. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us, O God, wonderful messages from the book of Deuteronomy. Salamat kay Lord nga ang prosperity, imong gitudlo namo, nga dili lang kay para madato mi, dili lang kay para monindot ang status sa among kinabuhi, kundi para mulapad ang among pagka-servant. Mas madaghan ang among mabuhat para nimo. Para mas mulapad ang border sa among ministry, Lord. Mao nay reason nganong maangkon nganong angay namong angkonon og pangitaon ang prosperity sa among kinabuhi. And thank you, dear God, for showing to us the path, mga pathways nga angay namong subayon padulong sa prosperity nga imong gi-promise. Help us, O God, nga dili ang pathway sa kalibutan mo imong masubay kay palayo gyud na sa pagpangalagad. Palayo na sa pag-obey sa imong mga sugo, Lord. So please help us nga dili ang pamaagi sa kalibutan mo imong madawat, and help us, O God, that we could be united sa pagbuhat aning imong kabubuton. Walay kontra namo diri, Lord. Walay dapat mga buwag-buwag or division sa imuhang lawas tungod kay usama ni. Pag naanay division, so naanay paralyzed nga portion sa imong body and it cannot function well. So please help us, dear God, nga ma-revive ang matag usa pinaagi sa obedience so that walay panahon ang yawa, Lord, nga makagamit sa matag usa diri sa simbahan. Salamat kay Lord sa imong paggamit usab kanako sa pagwali sa imong pulong. And please, Lord, let this invitation give glory and honor to your name. Let them come because they need to come. Because they know that they need to come. Thank you so much, O God, for this opportunity. This is for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, nakibaw ka.